At samantala, kaugnay nga po ng balitang yan, naghahanda na ang laban sa banta sa kanilang bansa. Matatandaang nitong Martes, nagsalita na ang leader nito kaugnay pa rin ng pagpapakitang gilas ng North Korea sa international communities. Balikan natin ang balitang yan sa report ni Dennis Cortez. Matapos i-anunsyo ng North Korea ang state of war laban sa Amerika at South Korea, nagsalita na si South Korean President Park Geun-hye hinggil sa banta ng North Korea. Tahasang sinabi ng kauna-unang babaeng leader ng South Korea na dapat nitong tugunan ng banta ng walang pampulitikang pagsasaalang-alang. If there is any provocation against South Korea and its people, there should be a strong response in initial combat without any political considerations. Kaugnay nito, inalerto na ng SOCOR ang military forces nito sa posibleng pag-atake ng North Korea. Dahil dito, pinayagan na rin ng local units na rumisponde laban sa nasabing banta. Ayon pa sa South Korean government, tatargetin nito ang leader ng North Korea at rebulto ng Kim Dynasty sa oras na labang bansa. Samantala, patuloy ang pagpapakitang gilas ng North Korea kung saan nagpalabas ng video na nagpapakitang target nito ang Amerika at South Korea. Ayon pa sa ulat, abala umano si North Korean President Kim Jong-un sa mga pagpupulong na may kinalaman sa nuclear development. Bagay na mariing kinokondena pa rin ng Amerika. Dahil dito, nag-deploy na ang Amerika ng naval warship at air assets sa Korean Peninsula. Kabilang na dito ang F-22 stealth fighter jets na mahirap makita sa military radar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.